Una sa ating mga balita, abutin ang lahat ng mga Pilipino. Ito ang mahigpit na direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa harap ng iba't ibang hamon ngayon sa bansa. At kaugnay niyan, sinabi ng Department of Finance na pinag-aaralan na ang mga hakbang para direktang matulungan din ang middle income earners sa harap ng mataas na presyo ng petrolyo. Si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita. Sa ikatlong pulong ng Uplift Committee na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pinatitiyak niya ang mabilis na pamamahagi ng tulong sa mga sektor na apektado ng pagsipa ng presyo ng langis bunsod ng krisis sa Middle East. Ang direktiba ng Pangulo, walang Pilipino ang maiiwan. Ang utos ni Pangulong Marcos Jr. sa Uplift Committee ay siguraduhin na maaabot ang lahat ng mga maaapektuhan at tiyakin na equal distribution ang tulong na maibibigay sa mga nangangailangan. Pero hindi lang dapat mabilis ang nais ng presidente. Bilin niya ang tamang paggamit ng pondo. Gamitin ang pondo sa pinakamabilis at kapaki-pakinabang na pamamaraan. Dapat ring siguruhin ang tuloy-tuloy na supply ng langis para sa patuloy na pag-usad ng ekonomiya ng bansa. Bilin din ng Pangulo sa committee na kailangan pag-isipan ang long-term solutions lalong-lalo na sa fuel at oil supply sa bansa. Pero bukod sa tulong sa mga vulnerable sector, pinag-aaralan na rin ngayon ang pamahalaan ng mga hakbang na nakatuon naman sa middle income earners na apektado rin ng pagtaas ng presyo ng langis. Sabi ng DOF, napag-usapan na ito ng Uplift Committee at binigyang diin na hindi namimili ang pamahalaan ng sektor na tutulungan. Katunayan, may ilan na ring hakbang na ipinatutupad ang pamahalaan para sa naturang sektor. Meron na po tayong mga current programs na not directly but indirectly impact ito pong ating mga middle and including the most vulnerable. Like for instance, binabaan po natin yung mga ports fee. Binabaan po na, meron po yata moratorium or tinanggal po actually yung mga toll fees sa mga logistics. So yun po, may direct impact po yun sa prices ng goods and services na kinukonsumo po, hindi lang po ng mahirap but also the middle income classes. So it's not a direct subsidy but it's indirect. Pero kasabay nito, binigyang diin ng Finance Department na nakatuon ngayon ang pamahalaan sa targeted fuel subsidy na rektang makatutulong sa pinakaapektadong sektor gaya ng PUV drivers, mga magsasaka, maging ang low-income households. Ipinaliwanag din ng DOF na ang panukalang bawasan ng excise tax sa gasolina ay magdudulot ng malaking pagbaba sa kita ng pamahalaan na maaaring magpahina sa mga programa nito. Kuwari, tanggalin po natin yung excise, kuwari sa diesel. Karamihan po ng nagbabayad ng excise based on consumption, pinakamaraming nagkukonsume nito at hence pinakamalaking nagbabayad ng tax nito ay yung pinakamayaman. So kung tanggalin natin to, we had 50 billion pesos. So meron tayong 50 billion na hindi maibibigay na tulong sa mga vulnerable at middle income classes. Yun po ang implikasyon nito. Kaya po ang direction po natin ngayon for now is targeted. Unahin po natin na yung most vulnerable, but that doesn't mean that we will not provide for the others, particularly the middle income classes. Kahapon, sinimulan na ng LTFRB ang pamamahagi ng 10 peso fuel discount para sa mga PUV driver. Buena manong nakatanggap ang modern jeepney driver na si Ryan na biyaheng Pasig Palengke, Pasig Simbahan at Rosario Rotonda. Nangangahulugan na dagdag kita sa kanya ang subsidy at rollback matapos ang sunod-sunod na oil price hike. 2,000 po yung pinakarga ko po. Oo. Tapos yung discount po niya, 165 po. 165. Kuya, yung 165, ano to para sa'yo? Malaking bagay po sa amin yun. Mga driver, mga gastusin sa bahay. Pagbibigay diin ng DOE, mas rektang makatutulong sa vulnerable sector ang 10 peso fuel discount kumpara sa pagsususpinde ng excise tax sa diesel at gasolina. This is even more than what an excise tax exemption can offer, which is 10 pesos compared to 6, or kung kalahati lang yan, then 3 pesos lang. But this is a response that has been approved also by Uplift. Kasi ito talaga yung pinaka naiipit sa lahat. Yun yung transport, yung mga drivers natin. Kasi drive sila, hindi sila makasingil ng mas mahal, pero mas mahal na yung binabayaran nila sa fuels. Inatasan na ng DOE ang mga lehitimong gasolinahan sa NCR na makibahagi sa programa. Pero sa ngayon, 33 sa 52 gasolinahan pa lamang ang nakarehistro sa Land Bank app.
Habang kinikilala na hindi lahat ng PUV drivers ay bihasa sa teknolohiya, sinabi ni Garin na simple lang ang mekanismo. Kailangang dalhin ng mga PUV driver ang kanilang rehistradong sasakyan kapag mag-a-avail ng fuel discount. Dahil ang verifikasyon ay ibabatay sa plate number ng kanilang sasakyan. At dahil online na ang siste, paano kaya kung magkakaroon ng aberya at offline ng app? Kung offline po yung particular gas station, we will direct and train all gas stations to provide alternatives po para kung just in case offline, meron pong other gas stations silang mapuntahan. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.